Siyempre, narito ang isinulat na bersyon ng artikulo sa Filipino na inangkop para sa ating mga nakatatandang kababayan. Bilang isang doktora na nag-aalaga sa ating mga senior citizen sa loob ng mahigit 20 taon, nais kong ibahagi sa inyo ang isang mahalagang paalala. Kung kayo po ay nagigising ng 2 o kahit 3 beses sa kalagitnaan ng gabi, huwag po ninyo itong ipagsawalang bahala. Dahil ang simpleng bagay na ito ay maaaring dahan-dahang umuubos ng inyong lakas, nagpapahina sa inyong puso at posibleng nagpapataas pa ng peligro ng stroke nang hindi ninyo namamalayan. Sa aking karanasan, napakarami na po akong nakitang mga lolo at lola na tahimik na nagtitiis at sinisisi na lamang ang kanilang katandaan. Ngunit ang katotohanan, ang mga kinakain ninyo o hindi kinakain bago matulog ang maaaring tunay na dahilan kung bakit paulit-ulit na napuputol ang inyong pagtulog. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang 5 mabisang buto o mani mula sa tradisyonal na kaalaman na suportado rin ng makabagong siyensya na maaaring dahan-dahang magpakalma ng inyong mga ugat, magbawas ng paghihi sa gabi, at tulungan kayong makatulog ng diretso sa loob ng 6 hanggang 8 oras nang hindi gumagamit ng gamot. Ngunit bago tayo magsimula, nais ko sanang malaman kung taga-saan po kayo nanonood ng video na ito at anoong oras na po diyan sa inyo. Pakibahagi po sa comments sa ibaba. Nakakatulong po ito upang maramdaman kong kabahagi ninyo ako sa inyong paglalakbay. At kung ang paksang ito ay malapit sa inyong puso, isaalang-alang po ninyong mag-subscribe sa channel na ito. Sa ganoong paraan, hindi ninyo malalampasan ang susunod na video na espesyal na ginawa para sa mga senior na tulad ninyo. Ngayon, simulan na po natin dahil ang mas mahimbing na tulog ay mas malapit kaysa sa inyong inaakala. Bakit nga ba nahihirapan matulog ang mga senior sa gabi? Marami sa ating mga nakatatanda sa buong Pilipinas ang naniniwala na ang paggising sa gabi ay normal na bahagi lamang ng pagtanda. Isang bagay na kailangan nilang tanggapin ng walang tanong. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na may mga tunay at nauunawa ang dahilan sa likod ng problemang ito sa pagtulog? At kapag naunawaan ninyo ang mga ito, maaari na ninyong simulang bawiin ang kontrol sa inyong pagtulog. Paunti-unti. Hayaan ninyong ipaliwanag ko ng marahan na para bang kausap ko ang aking sariling mga magulang na nakaupo sa tabi ko pagkatapos ng hapunan. Una, habang tayo ay tumatanda, nababawasan ang produksyon ng ating katawan ng ilang partikular na hormones, lalo na ang melatonin at serotonin. Hindi lamang po ito magarbong mga pangalan mula sa isang librong medikal. Ang melatonin ang hormone na tumutulong sa inyong makatulog, habang ang serotonin naman ang nagpapanatili sa inyong kalooban na kalmado at matatag sa buong gabi. Pagkatapos ng edad na 60, natural na bumababa ang mga hormones na ito. Kaya kahit pa humiga kayo ng 10:00 ng gabi, maaaring hindi na kasing dali para sa inyong katawan na makapasok sa mahimbing na tulog tulad ng dati. Ito ang dahilan kung bakit maraming nakatatanda ang nagsasabing mababaw ang kanilang tulog. Nakakatulog sila ngunit nagigising sa kaunting ingay o pag-iisip lamang. At dahan-dahan, gabi-gabi, nagsisimulang katakutan ng isipan ang mismong oras ng pagtulog. Ngunit tandaan po ninyo, hindi ninyo ito kasalanan. Ito ay isang tahimik na senyales mula sa inyong katawan na humihingi ng suporta. Ngayon, pag-usapan naman natin ang ikalawang dahilan. Ang inyong mga bato o kidney at pantog ay nagbabago rin. Noong tayo ay mas bata pa,
Matalinong binabawasan ng ating katawan ang paggawa ng ihi sa gabi na nagbibigay sa atin ng tuloy-tuloy na pahinga. Ngunit sa pagtanda, ang ritmong ito ay nagiging hindi pantay. Maaaring ipagpatuloy ng mga kidney ang pagsala ng tubig na para bang araw pa rin na nagiging sanhi upang mapuno ang pantog kahit hindi pa naman talaga ito puno. Kasabay nito, ang pantog ay nagiging mas sensitibo na nagpapadala ng agarang senyales kahit nakalahating baso lang ang laman nito. Ito ang dahilan kung bakit maaari kayong magising ng 1:00 ng madaling araw at muli ng 3:30. Kahit nakaunti lang ang ininom ninyong tubig bago matulog, hindi ibig sabihin na sira na ang inyong pantog. Mas alerto lang ito kaysa dati. At kapag natanggap na ng utak ang senyales na iyon, nagiging mahirap nang bumalik sa pagtulog gaano man kayo kapagod. Ang ikatlong dahilan ay isang bagay na bihirang pag-usapan ng mga nakatatanda, ang panunaw. Habang tayo ay tumatanda, ang apoy ng ating panunaw na tinatawag sa sinaunang kaalaman na agni ay nagsisimulang humina. Ang mabigat na hapunan ng 8:00 ng gabi o ang dagdag na kutsara ng atsara ay maaaring masarap sa pakiramdam sa sandaling iyon. Ngunit pagsapit ng hating gabi, ang inyong tiyan ay abala pa rin sa pagtatrabaho at hindi makapag-relax ng lubusan ang inyong katawan hanggat hindi natatapos ang panunaw. Ang punong tiyan ay humahantong sa pagkabalisa, kabag, at pira-pirasong tulog na mas nakakapagod kaysa nakakapagpahinga. Ngayon, hayaan ninyo akong ikuwento ang tungkol sa isang taong nagpapaalala sa akin sa marami sa inyo, si Mang Tonyo mula sa Pampanga. Siya ay 71 taong gulang, mahinahon magsalita, at paborito ang kanyang panghapon na kape na may kasamang biskwit. Sa loob ng halos 10 taon, hirap siyang makatulog ng higit sa 3 oras ng diretso. Sinubukan niya ang mga herbal tea, 2 beses nagpalit ng kutsyon, at nagdasal pa ng mas matagal bago matulog. Ngunit walang gumana. Nang kami ay mag-usap, marahan kong ipinaliwanag ang mga puntong ito tungkol sa hormones, pantog, at panunaw. Nagulat si Mang Tonyo. Wala pong nagsabi sa akin ng mga bagay na ito, doktora. Sabi niya na may bahid ng lungkot sa kanyang boses. Ngunit nang simulang ilipat ang kanyang hapunan sa 6:30 ng gabi, ininom ang karamihan sa kanyang tubig bago mag 4:00 ng hapon at nagdagdag lamang ng 2 walnuts bago matulog. Sa loob ng 3 linggo, nakakatulog na siya ng 5 hanggang 6 na oras nang hindi nagigising. Sinabi niya sa akin, "Doktora, pakiramdam ko ay akin na ulit ang aking mga gabi. Tikang kaya, mahal kong lolo at lola. Kung kayo man ay nagigising sa dilim, pagod, balisa, at hindi sigurado kung bakit, alamin ninyo na hindi kayo nag-iisa. Ang inyong katawan ay hindi sumusuko sa inyo. Ito ay simpleng humihiling na pakinggan ninyo ito ng may pag-iingat. At kapag ginawa ninyo iyon, kahit ang pinakaputol-putol na gabi ay maaaring maging payapa muli sa natural at marahang paraan." Narito ang 5 natural na buto o mani na tumutulong sa mga senyor na makatulog sa buong gabi ng marahan, epektibo, at walang gamot. Una, ang almendras. Isang maliit na mani na may banayad na kapangyarihang magpakalma ng inyong mga ugat. Sa lahat ng mga mani na tahimik na matatagpuan sa mga kusinang Pilipino, ang almendras ay mayroong napaka-espesyal na lugar sa ating tradisyon. Kinakain mula pa noong unang panahon, ibinababad at ipinapasa mula sa kamay ng mga ina. Ang almendras ay laging itinuturing na mabuti para sa memorya.
Ngunit ang hindi alam ng maraming nakatatanda ay ang abang mani na ito ay maaari ring gumanap ng isang mahalagang papel para sa mahimbing na pagtulog. Ang almendras po kasi ay likas na mayaman sa magnesium, isang mineral na tumutulong sa mga kalamnan na mag-relax at pinapakalma ang nervous system. Naglalaman din ito ng tryptophan, isang amino acid na ginagamit ng katawan upang gumawa ng serotonin, yung hormones ng kapayapaan, kalmado, at sa huli, pagtulog. Para sa mga senior na ang katawan ay hindi na gumagawa ng sapat na sleep hormones, ang almendras ay nagsisilbing isang banayad na paalala sa sistema, oras na para magpahinga. Ngunit mahalaga kung kailan at paano ninyo ito kinakain. Huwag itong kainin ng hilaw at matigas. Maaari itong maging pabigat sa inyong panunaw. Sa halip, kumuha ng 4 hanggang 5 piraso ng almendras, ibabad ito sa maligamgam na tubig o gatas bandang 6:00 ng gabi at kainin ito ng dahan-dahan bandang 8:00 ng gabi. Nguyaing mabuti. Hayaan ang bawat kagat na ipaalala sa inyong katawan ang pag-aalagang ibinibigay ninyo dito. Hayaan ninyong magbahagi ako ng isang tunay na kwento. Si Aling Silya, isang 68 taong gulang na retiradong guro mula sa Cebu, ay lumapit sa akin isang araw. Pagod ang mga mata, mahina ang boses. Sabi niya, "Doktora, humihiga ako ng 10:00, pero pagdating ng 1:00 ng madaling araw, gising na ako kung ano-ano ang iniisip at pagkatapos ay gising na naman ako ng 3:00. Sinubukan niya ang ashwagandha, gatas na may luyang dilaw, ngunit bumabalik pa rin ang problema gabi-gabi. Hindi kami nagsimula sa gamot. Nagsimula kami sa almendras. Hiniling ko sa kanya na ibabad ito araw-araw, maglakad ng sandali pagkatapos ng hapunan at iwasan ang panonood ng TV sa gabi. Sa loob ng 7 araw, iniulat niya na nakakatulog na siya ng 5 buong oras nang hindi nagigising. Sinabi niya sa akin na may mahiyain na ngiti. Hindi ko inaasahan na ang isang maliit na bagay ay magdudulot ng ganito kalaking pagbabago. Ngunit ganyan po gumagana ang katawan, lalo na sa ating mga ginintuang taon. Minsan, kailangan lang nito ng tamang senyales. At alam ng almendras kung paano bumulong ng marahan sa inyong nervous system. Oras na para magpahinga ngayon. 2, walnuts. Ang natural na pinagkukunan ng melatonin para sa mas malalim na siklo ng pagtulog. Ang mga walnuts o akrot kung tawagin natin ay hugis maliliit na utak. At tunay nga, tila idinisenyo sila upang suportahan ang inyong isipan at ang inyong pagtulog. Sa loob ng kulubot na mani na ito ay may isang malakas na regalo, ang melatonin, ang mismong hormone na kailangan ng inyong katawan upang ayusin ang mga siklo ng pagtulog at paggising. Para sa karamihan ng mga tao pagkatapos ng edad 60, bumababa ang natural na produksyon ng melatonin. Ito ang dahilan kung bakit maaari kayong makatulog ng 10:00 ng gabi, ngunit magigising muli ng 2:00 ng madaling araw. Dilat ang mga mata, mabilis ang tibok ng puso, at hindi na makabalik sa pamamahinga. Ang mga walnuts ay marahang nagpupuno sa kung ano ang hindi na sapat na nagagawa ng inyong katawan. 2 o 3 buong walnuts lamang na kinakain ng walang halo, hindi sinangag, hindi inasnan, ay sapat na. Kainin ito bandang 8:00 ng gabi pagkatapos ng hapunan na may isang lagok ng maligamgam na tubig. Iwasang ihalo ito sa maanghang na pagkain o mga panghimagas. Isipin ninyo ito na parang natural na gamot, hindi isang merienda. Si Lolo Roberto, isang 72 taong gulang na biyudo mula sa Iloilo,
ay gumagamit ng diresetang sleeping pills sa loob ng mahigit 6 na taon. Nagbibigay ito sa kanya ng pahinga, oo, ngunit pati na rin ng pagkahilo sa umaga, mahinang memorya, at hindi magandang pakiramdam sa tiyan. Nag-alala ang kanyang anak na babae at sila ay kumuonsulta sa akin. Nagtulungan kami upang dahan-dahang bawasan ang mga tableta at ipinakilala ang walnuts sa kanyang gabi-gabing routine. Mabagal ang unang ilang araw, ngunit pagsapit ng ikalawang linggo, nakakatulog na siya ng walang tableta sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. At higit sa lahat, malinaw ang kanyang pag-iisip sa umaga, nakakalakad papunta sa simbahan, at nakikipagkwentuhan pa sa mga kapitbahay. Sinabi niya sa akin, "Doktora, maliit man tingnan ang walnut na ito, pero iniligtas nito ang aking pagtulog at marahil pati na rin ang aking buhay." At sumasang-ayon ako. Laging nagiiwan ng mga palatandaan ang kalikasan. At ang walnuts ay isa sa pinakamakapangyarihang regalo nito para sa mga tumatandang katawan na naghahanap ng kapayapaan. Ikatlo, buto ng kalabasa. Isang mapagkukunan ng kalmado at balanse ng kalooban sa bawat dakot. Ngayon, pag-usapan natin ang isang buto na madalas binabaliwala ng maraming nakatatandang Pilipino kahit na nakahanay ito sa mga grocery araw-araw. Ang mga buto ng kalabasa ay maliliit na berdeng powerhouse na puno ng zinc, tryptophan, at magnesium. Sama-sama, ang tatlong nutrient na ito ay tumutulong sa inyong katawan na gumawa ng serotonin, ang hormone na nagdudulot ng kalmado, ginhawa, at emosyonal na balanse. Marami po kasing senior ang nakakaramdam ng pagkabalisa sa gabi nang hindi alam kung bakit. Humihiga sila na may mga umiikot na isipan, hindi mapakaling mga binti o pakiramdam na may kulang. Ito ay madalas dahil sa mababang antas ng serotonin na siyang nagpapahirap sa pagtulog. Ang mga buto ng kalabasa ay tumutulong na ibalik ang maselang balanseng ito. Ang pinakamahusay na paraan upang kainin ito ay sinangag ngunit walang asin, bandang 7:00 ng gabi. Kumuha ng isang maliit na dakot, mga 1 kutsara, nguyain ng dahan-dahan, at uminom ng tubig pagkatapos. Mahusay din ito para sa kalusugan ng prostate, sa mga kalalakihan, at kontrol sa pantog sa mga kababaihan. Parehong mahalaga para sa walang patid na pagtulog. Ikwento ko sa inyo ang tungkol kina Lolo Carding at Lola Puring, isang mag-asawa mula sa Batangas na parehong nasa early 70s na. Tuwing gabi pagkatapos ng hapunan, kumakain sila ng ilang matatamis tulad ng leche flan o suman sa pag-aakalang makakatulong ito sa kanilang pagtulog. Ngunit sa halip, madalas silang nagigising na uhaw o bloated. Pinalitan namin ang panghimagas na iyon ng sinangag na buto ng kalabasa at ilang lagok ng maligamgam na tubig. Nag-aalangan sila noong una. "Doktora, parang napakasimple naman nito," natatawa nilang sabi. Ngunit sa loob ng 10 araw, pareho nilang iniulat na nakakatulog na sila sa buong gabi, kahit sa mga araw na nagbabago ang panahon. Sabi ni Lola Puring, "Para bang naalala ng aming mga katawan kung paano matulog ng mahimbing dahil lang sa pagbabago ng aming kinakain." At tama siya, nais magpahinga ng katawan. Minsan, kailangan lang nating itigil ang pag-istorbo dito at hayaan ang mga simpleng buto na ito na gawin ang kanilang mahika. Ika-4, fox nuts o makana. Ang tradisyonal na sikreto para sa mahimbing na tulog at pahinga ng panunaw. Kung kasama sa inyong mga alaala noong bata pa ang isang mangkok ng makana na sinasangag sa kusina tuwing gabi, hindi po kayo nag-iisa. Kilala rin bilang fox nuts,
Ang makana ay bahagi na ng tradisyon, lalo na sa sinaunang medisina, sa loob ng maraming siglo. Ito ay magaan, malutong, at lubos na nakapagpapakalma para sa nervous at digestive system, dalawang bagay na dapat mag-relax para mangyari ang pagtulog. Naglalaman ang makana ng mga natural na flavonoid at alkaloid na nagsisilbing banayad na pampakalma, hindi tulad ng mga tableta, kundi parang mga oyayi o lullabies. Nakakatulong din ito sa panunaw, na madalas ay isang nakatagong sanhi ng hindi magandang pagtulog sa mga nakatatanda. Ang kabag, bigat sa tiyan, o isang aktibong tiyan ay maaaring panatilihing alerto ang inyong katawan kahit na nais nang magpahinga ng isipan. Upang makuha ang pinakamahusay na epekto, kumuha ng isang maliit na mangkok, mga isang tasa, ng sinangag na makana, walang mantikilya, walang asin, at kainin ito habang nanonood ng TV o nagbabasa bandang 8:00 ng gabi. Nagbibigay ito sa inyong mga kamay ng gagawin, sa inyong tiyan ng isang bagay na banayad na ipoproseso, at sa inyong isipan ng isang bagay na makakapagpabagal. Si Nanay Lourdes, 70 taong gulang mula sa Davao, ay nagigising tuwing 3:00 ng madaling araw. Siya ay iritable, pagod, at nahihilo pa sa umaga, ngunit normal naman ang kanyang mga blood report. Matapos naming pag-usapan ang kanyang evening routine, napansin ko na ang kanyang hapunan ay maanghang at gabi na, at madalas niyang nilalaktawan ang anumang pagkaing pampakalma pagkatapos. Inilipat namin ang kanyang hapunan ng mas maaga, nagdagdag ng makana bandang 8:00 ng gabi, at hinikayat na maglakad ng sandali pagkatapos. Sa loob ng 1 linggo, sabi niya, "Doktora, nakatulog ako mula 10:00 hanggang 4:00 nang hindi man lang nagmulat ng mata," at para sa kanya, iyon ay isang himala. Kaya huwag po ninyong maliitin ang sinaunang meryendang ito. Hindi lamang nito pinupuno ang inyong tiyan, pinapakalma nito ang inyong mga ugat, inyong tiyan, at inyong paghinga. 5, chia seeds. Isang modernong superfood na may sinaunang pinagmulan. Maaaring isipin ninyo na ang chia seeds ay isang uso lamang mula sa kanluran, ngunit sa katotohanan, ang mga benepisyo nito ay lubos na naaayon sa mga prinsipyo ng hydration, panunaw, at pagkakaisa ng isip at katawan. Ang maliliit na itim na buto na ito ay mayaman sa omega-3 fatty acids at soluble fiber, dalawang bagay na malaki ang naitutulong para sa mahimbing na pagtulog. Binabawasan ng omega-3s ang pamamaga sa utak at sinusuportahan ang balanse ng hormone, lalo na ang melatonin at serotonin. Ang soluble fiber naman ay bumubuo ng isang gel sa tiyan na nagpapanatiling matatag sa panunaw at pinipigilan ang gutom sa gabi o acid reflux. Upang magamit ng tama ang chia seeds, huwag itong kainin ng tuyo. Kumuha ng 1 kutsarita, ibabad ito sa kalahating baso ng maligamgam na tubig sa loob ng hindi bababa sa 30 minuto, at inumin ito 1 oras bago matulog. Maaari kayong magdagdag ng 1 kurot ng cinnamon o dahon ng balanoy para sa lasa, ngunit iwasan ang gatas, asukal, o malamig na tubig. Ipakilala ko sa inyo si Tatay Ramon, isang 70 taong gulang mula sa Laguna. Ang kanyang pangunahing problema ay ang paggising ng 3 beses para umihi, na labis na nakakagambala sa kanyang pagtulog. Ayaw niya ng mga tableta. Gusto niya ng isang bagay na natural, isang bagay na matututunang pagkatiwalaan muli ng kanyang katawan. Inayos namin ang oras ng kanyang pag-inom ng tubig, siyempre, ngunit nagdagdag din kami ng binabad na chia water sa 9:00 ng gabi. Sa loob ng 1 linggo, ang kanyang paghihi sa gabi
ay nabawasan sa 1 beses na lamang. At pagkatapos ng 3 linggo, sinabi niya na nagkaroon siya ng 2 buong gabi ng tuloy-tuloy na pagtulog sa unang pagkakataon sa loob ng mahigit 1 dekada. Sabi niya, nakakapagtaka. Pakiramdam ko ay bumata ako dahil lang sa nakatulog ako ng maayos. At sa totoo lang, hindi ito nakakapagtaka. Kapag nagpapahinga ang katawan, lahat ay gumagana ng mas mahusay. Ang pantog, ang utak, pati na rin ang puso. Paano kakainin ng tama ang mga mani para sa mahimbing na tulog? Pagkatapos ng edad 16, marami sa ating mga nakatatanda sa Pilipinas ngayon ang nakakaalam na may ilang mga mani na maaaring sumuporta sa pagtulog. Ngunit ang pag-alam lamang kung ano ang kakainin ay hindi sapat. Kung kailan at paano ninyo ito kinakain ay kasing halaga rin, dahil kahit ang mga masusustansyang pagkain, kung kinain sa maling oras o sa maling paraan, ay maaaring tahimik na makagambala sa inyong pamamahinga sa halip na makatulong. Ating dahan-dahang talakayin ang 4 na simple ngunit mabisang gawi na makakatulong upang ang mga mani na ito ay tunay na gumana para sa inyong pagtulog. Una, ang gintong oras, 1 hanggang 2 oras bago matulog. Ang oras ng inyong panggabing merienda ay parang tiempo ng kampana ng simbahan. Masyadong maaga at ito'y makakalimutan. Masyadong huli at nagdudulot ito ng gambala. Karamihan sa mga nakatatanda ay kumakain ng mani na masyadong malapit sa oras ng pagtulog o kasabay ng kanilang hapunan, na parehong nagbabawas ng benepisyo nito. Upang suportahan ang mahimbing na pagtulog, dapat ninyong bigyan ang katawan ng oras upang maabsorb ang mga pampakalmang sangkap na matatagpuan sa mga mani. Ang perpektong oras ay sa pagitan ng 7:30 at 8:30 ng gabi, humigit kumulang 1 hanggang 2 oras bago matulog. Nagbibigay ito sa inyong digestive system ng sapat na espasyo upang matunaw ang mga mani ng mararahan ng hindi nagiging pabigat sa inyong tiyan habang kayo ay nakahiga. Iwasan din ang pagkain nito kasabay ng maanghang o maalat na pagkain tulad ng bagoong, chicharon o kapeng may gatas. Ang mga naturang pagkain ay nagpapataas ng pagkauhaw, nakakairita sa pantog at maaaring humantong sa pag-ihi sa gabi na sumisira sa mismong pagtulog na sinusubukan ninyong protektahan. Kaya tandaan, hayaan munang matunaw ang inyong hapunan. Pagkatapos, i-enjoy ang inyong mga mani bilang isang tahimik na ritual bago matulog, hindi halo sa inyong plato, kundi kinakain ng may intensyon. Isipin ito na parang pagsisipilyo bago matulog, isang senyales sa katawan na oras na para mag-relax. Ikalawa, tamang dami, isang maliit na dakot lamang. Sa yugtong ito ng buhay, ang mas marami ay hindi nangangahulugang mas mabuti. Lalo na pagdating sa pagkain. Mas mabagal na ang panunaw ng inyong katawan, iba na ang pagsipsip ng sustansya, at mas malakas na ang reaksyon nito kahit sa maliliit na bahagi. Kaya't mahalaga na kumain lamang ng tamang dami ng mani. Hindi masyadong kaunti, hindi masyadong marami. Para sa karamihan ng mga nakatatanda, ang perpektong dami ay mga 30 gramo bawat araw na humigit kumulang isang maliit na dakot o sangkapat na tasa. Maaari ninyo itong hatiin sa 2 bahagi, kalahati sa inyong maagang panggabing routine at kalahati 1 oras bago matulog. Ang pagkain ng higit pa riyan ay maaaring humantong sa bigat sa tiyan, kabag, o hindi kinakailangang pagtaas ng timbang sa paglipas ng panahon. Ibahagi ko lang ang isang maikling kwento. Si Tatang Celso, 69, mula sa Bulacan,
ay nagsimulang kumain ng 10 hanggang 15 almendras gabi-gabi. Matapos marinig na ito ay mabuti para sa pagtulog. Sa loob lamang ng ilang araw, nakaramdam siya ng bigat sa dibdib at nagigising na bloated at hindi mapakali. Matapos ayusin ito sa 5 binabad na almendras at 1 walnut lamang, bumuti ang kanyang pagtulog sa loob ng 1 linggo. Kaya, kunin lamang ang kayang hawakan ng inyong katawan ng may ginhawa. Tandaan, kahit 1 maliit na dakot, kapag kinain ng tama, ay mas mabisa kaysa sa 1 mangkok na kinuha ng walang pag-iingat. 3, wastong paghahanda. Tostado, walang asin, walang mantika. Sa maraming kusinang Pilipino, ang mga mani ay madalas na piniprito sa mantika o hinahaluan ng asin at pampalasa. Bagamat maaaring mas nagpapasarap ito, binabawasan din nito ang mga benepisyo sa pagtulog at maaaring magdulot pa ng mga problema. Ang asin ay nagpapanatili ng tubig sa katawan, ang mantika ay nagpapainit sa katawan, at pareho itong maaaring humantong sa pagkauhaw, kabag, o nagugulong panunaw. Sa halip, piliin ang simpleng sinangag na mani. Para sa almendras at walnuts, ibabad ang mga ito sa maligamgam na tubig sa loob ng ilang oras upang mas madaling matunaw. Para sa mga buto ng kalabasa at makana, sangagin ito ng bahagya sa 1 kawali na walang mantika hanggang sa maging ginintuan at malutong. Huwag kumain diretso mula sa frigider dahil ang malamig na mani ay maaaring makasama sa panunahaw ng mga nakatatanda na may mas mahinang agni o apoy ng panunaw. Iwasan din ang paghahalo nito sa mga matatamis, biskwit o milkshakes. Sinasayang nito ang natural na epekto na dapat nilang dalhin. Hayaan ang inyong paghahanda na maging simple, malinis at payapa. Hindi lamang kayo kumakain ng pagkain. Inihahanda ninyo ang inyong katawan para sa pamamahinga. 4, 1 banayad na plano sa hapunan na sumusuporta sa pahinga. Upang maging pinaka-epektibo ang mga mani na ito, dapat silang maging bahagi ng isang mas malaking ritmo. Isang panggabing routine na nagsasabi sa inyong katawan na ligtas na itong magpahinga. Nagsisimula ito sa 1 maaga at magaan na hapunan, perpekto kung bago mag-alas 6:30 ng gabi. 1 mangkok ng malambot na lugaw, 1 piraso ng pinasingawang gulay, at 1 hiwa ng hinog na papaya ay perpekto. Bakit papaya? Pinapakalma nito ang tiyan, pinapagaan ang panunaw, at pinipigilan ang tiyan na puminduot sa pantog sa gabi. Pagkatapos ng hapunan, maglakad ng 10 minuto sa inyong balkonahe o sa loob ng inyong bahay. Umupo sandali, gumawa ng ilang magaang paghinga o pag-awit ng mga papuri sa Diyos. Pagkatapos, sa alas 8 ng gabi, i-enjoy ang inyong merienda bago matulog. Kunin ang napili ninyong mani, ilang almendras o walnuts, marahil ilang sinangag na makana, at kainin ito kasama ang kalahating tasa ng maligamgam na gatas. Magdagdag ng 1 kurot ng nutmeg o cardamom kung gusto ninyo. Iwasan ang asukal. Iwasan ang mga biskwit. Inumin ng dahan-dahan. Kumain ng may buong atensyon. Walang TV, walang malakas na ingay, walang pagmamadali. Ito ang inyong oras at habang mas marahan ninyo itong tinatrato, mas malalim kayong pasasalamatan ng inyong katawan sa pamamagitan ng pamamahinga. Ang pagkain ng tamang pagkain ay isang bahagi lamang ng kwento ng pagtulog. Kung tunay ninyong nais ang payapa at walang patid na pamamahinga, ang paraan ng pagtatapos ninyo ng inyong araw, ang inyong postura, paghinga, damit at tiyempo ay lahat mahalaga. Hindi ito mga komplikadong gawain. Ito ay maliliit at maalalahaning kilos
na maaari ninyong simulan kahit ngayong gabi sa loob mismo ng inyong tahanan. Ating tuklasin ang 4 na ganitong banayad na gawi na makakatulong sa inyong katawan na makatulog ng natural at manatiling tulog sa buong gabi. Una, matulog ng nakatagilid sa kaliwa at dahan-dahang masahiin ang inyong tiyan. Marami sa mga nakatatanda sa Pilipinas ang sanay na matulog ng nakatihaya o madalas na nagpapalit-palit ng posisyon sa gabi. Ngunit parehong iminumungkahi ng pananaliksik at sinaunang kaalaman na ang pagtulog ng nakatagilid sa kaliwa ay maaaring suportahan ang mas mahusay na panunaw at bawasan ang presyon sa pantog. Bakit sa kaliwang bahagi? Dahil pinapayagan nito ang gravity na tumulong sa pag-alis ng laman ng tiyan at binabawasan ang presyon sa inyong atay at mga bato. Pinipigilan din ng posisyong ito ang pagkaipit ng pantog na nagbabawas ng mga maling senyales para umihi. Kung madalas kayong gisingin ng inyong pantog, subukang ilagay ang inyong kaliwang kamay sa inyong tiyan at dahan-dahang masahiin ito sa mabagal at paikot na galaw. Ang maliit na kilos na ito ay nagpapakalma sa mga ugat sa tiyan, nagre-relax sa ibabang bahagi ng katawan, at inihahanda ang inyong pantog na manatiling tahimik sa buong gabi. Maaaring kakaiba ito sa pakiramdam sa una, ngunit sa loob ng ilang araw, mapapansin ninyong nagiging mas malalim at hindi na gaanong nagagambala ang inyong pagtulog. Ikalawa, magsanay ng 3 minutong malalim na paghinga. Bago matulog, kapag hindi mapakali ang isipan, hindi makakatulog ang katawan kahit napagod kayo. Isa sa pinakasimpleng paraan upang pakalmahin ang utak ay sa pamamagitan ng malalim at mabagal na paghinga. Pinapagana nito ang parasympathetic nervous system na nagsasabi sa inyong puso na bumagal, sa mga kalamnan na lumambot, at sa isipan na bumitaw. Umupo o humiga ng komportable. Ipikit ang inyong mga mata. Dahan-dahang huminga, papasok sa inyong ilong sa bilang na 4. Pigilin ito ng 2 segundo. Pagkatapos ay dahan-dahang ilabas ang hangin sa inyong bibig sa bilang na 6. Gawin ito sa loob ng 3 minuto tuwing gabi bago kayo humiga. Mainam kung pagkatapos patayin ang mga ilaw. Maraming nakatatanda ang nakakaramdam ng antok sa kalagitnaan pa lamang ng ehersisyong ito dahil sa wakas ay nararamdaman ng katawan na ligtas na itong mag-relax. Tandaan, hindi ito tungkol sa paggawa nito ng perpekto. Ito ay tungkol sa paglikha ng isang malambuot na paghinto bago kayo pumasok sa pagtulog. Isipin ito bilang isang mapagmahal na regalo sa inyong sariling hininga. Isang bagay na walang gastos, ngunit malalim ang paghilom. Ikatlo, magsuot ng damit na cotton at panatilihing bahagyang malamig ang silid. Sa maraming tahanan sa Pilipinas, lalo na para sa mga matatandang henerasyon, ang pakiramdam na mainit sa gabi ay komportable at ligtas. Ngunit ang sobrang init habang natutulog ay maaaring magdulot ng pagpapawis, pagkauhaw, at labis na produksyon ng ihi. Kaya naman inirerekomenda ngayon ng mga doktor ang magaan na pantulog na gawa sa cotton, mahangin, malambot, at magaan sa balat. Iwasan ang mga telang flannel, nylon, o makapal na polyester. Nakukulong ng mga ito ang init at nakakairita sa balat. Subukan din na panatilihing malamig ang inyong silid tulugan. Hindi sobrang lamig, kundi mahangin lamang. Ang isang bentilador, bahagyang bukas na bintana, o magaang kurtina ay makakatulong na ayusin ang temperatura. Ikinuwento sa akin ni Mang Oscar mula sa Baguio, 73 taong gulang, na nang palitan niya ang kanyang demangas
na pantulog ng isang simpleng t-shirt na cotton, nagsimula siyang makatulog ng mas matagal nang hindi nagigising na basang-basa sa pawis, at ang kanyang pagpunta sa banyo sa gabi ay nabawasan mula 3 hanggang 1. Minsan, hindi ang pantog ang problema, kundi ang temperatura na nilalabanan ng inyong katawan. 4, umupo ng tahimik sa loob ng 5 minuto pagkatapos ng hapunan. Huwag agad humiga pagkatapos ng isang mahabang araw. Maraming nakatatanda ang gustong humiga kaagad pagkatapos kumain, lalo na kung gabi na sila nakapaghapunan. Ngunit ang gawin na ito ay naglalagay ng presyon sa panunaw, nagpapataas ng kabag, at maaaring tahimik na makagambala sa inyong pagtulog mamaya sa gabi. Sa halip, subukan ang isang maliit na pagbabago. Umupo ng tahimik sa loob ng 5 hanggang 10 minuto pagkatapos ng inyong pagkain. Tuwid ang likod, malambot ang tingin, walang telepono, walang TV. Maaari ninyong ilagay ang inyong mga kamay sa inyong mga hita, huminga ng dahan-dahan o mag-usal ng dasal, anumang magdudulot sa inyo ng ginhawa. Ang postura na ito ay sumusuporta sa paggalaw ng tiyan, pinipigilan ang reflux, at pinapayagan ang inyong pagkain na maayos bago pumasok ang katawan sa mode ng pahinga. Si Aling Rosa mula sa Quezon City, na dati ay humihiga agad sa sofa pagkatapos ng hapunan, ay nagsabi na ang simpleng gawin na ito, ang pag-upo ng tahimik sa loob ng ilang minuto, ay nagbawas sa kanyang kabag sa gabi at nagpabuti sa kanyang pagtulog ng 2 oras. Ang mga pagbabagong ito ay maaaring tila maliit, ngunit para sa katawan ng isang senior, ang mga ito ay makapangyarihan. At habang mas marahan ninyong tinatapos ang inyong gabi, mas malalim kayong gagantimpalaan ng inyong katawan ng tulog na parang tunay na pahinga. Kaya't mahal kong lolo at lola, ang mensahe ngayong gabi ay simple at may banayad na kapangyarihan. Hindi ninyo kailangan ng matapang na gamot para makatulog ng mahimbing. Minsan, ang sagot ay nasa isang maliit na dakuot ng mani na kinakain sa tamang oras at may tamang pag-iingat. Hindi lamang ito mga pagkain. Sila ay mga senyales sa inyong katawan na nagsasabing, ligtas kayo, maaari na kayong magpahinga ngayon. Bilang isang doktor na nakasama ang maraming senior sa kanilang mga taon ng walang tulog na gabi at pagod na umaga, nais kong ipaalala sa inyo, hindi po nakalimutan ng inyong katawan kung paano matulog. Alam pa rin nito, naaalala pa rin nito, naghihintay lamang ito na napakinggan ninyo itong muli ng may kahinahunan at pasensya na parang isang matandang kaibigan na nagbabalik sa tahanan. Ang mahalagang aral po dito ay ang ating katawan, lalo na habang tayo ay tumatanda, ay humihingi ng mas simpleng pamumuhay at mas natural na lunas. Hindi natin kailangang sumuko sa pag-iisip na ang mga problema tulad ng hirap sa pagtulog ay normal lang sa matanda. Sa pamamagitan ng pakikinig sa ating katawan at pagbabalik sa mga simpleng regalo ng kalikasan, may ibabalik natin ang kapayapaan sa ating mga gabi at ang lakas sa ating mga araw. Kaya kung handa na kayong subukan kahit isang maliit na pagbabago, marahil ilang almendras ngayong gabi, o ang pagtulog ng nakatagilid na may kasamang magaan na paghinga, gustong-gusto ko pong marinig mula sa inyo. Pakitype po ang salitang kapayapaan sa comments sa ibaba. Iyan po ang aking hiling para sa inyong puso ngayong gabi. Bago tayo magtapos, hayaan ninyong mag-alay ako ng isang maliit na pagpapala. Kasing lambot ng paborito ninyong alampay, kasing bait ng boses ng inyong ina, naway ang inyong pagtulog ngayong gabi ay maging kasing tahimik
ng hangin sa mga dahon ng niyog, kasing tatag ng kampana ng simbahan sa umaga, at kasing nakagagaling ng unang sinag ng araw sa inyong bintana. Maraming salamat po sa paglalaan ng oras sa akin. Kung nakatulong po sa inyo ang video na ito, huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ito sa isang taong mahalaga sa inyo. At hanggang sa muli nating pagkikita, naway ang mahimbing na tulog ay marahan kayong matagpuan at manatili sa inyo ng lubusan. Namaste.